Pagbati po mga kababayan, patuloy po kayong nakikinig sa tinig ng karunungan. Naku po Pilipinas, halos maubusan na po ng mga investors. Taliwas po yan doon sa ipinapakalat na mga impormasyon at balita ng mga defensor at vlogger ng administrasyon na di umano ay paangat daw po, pabangon daw po ang ekonomiya ng ating bansa dahil daw po sa dami ng mga nag-i-invest. Pero ang totoo, batay po mismo sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, abay ibang-iba po ang taon na ito sa mga nagdaang taon dahil kung noon ay napakarami pong nag-i-invest sa atin, ngayon po ang dumami yung mga lumalabas po na mga investors at halos wala pong pumapasok na investors sa ating bansa. Kaya mapapansin ninyo bakit napakarami pong mga kababayan tayo ang unemployed o walang trabaho. Yan po ang isa sa mga factor mga kababayan sapagkat wala na nga pong halos nag-i-invest sa atin kaya kulang-kulang na rin ang maaaring mapasukan ng ating mga kababayan. E teka baka sabihin nag-iimbento lang tayo o panoorin at pakinggan po natin itong si Mr. Sergio Luis Jr., ang chairman po ng Chamber of Commerce and Industry o po ang kanyang kapanayam sa kanya. Sabi po ni National Statistician Dr. Claire Dennis Mapayan, marami po ang naghahanap ng trabaho pero wala pong mahanap na oportunidad sa Pilipinas. Bati po sa datos ng PSA, Sir Serge, nasa 51. 16 na milyon na po ang labor force ngayon. Mula po yan sa 50.12 milyon last year. So nadagdag mahigit 1 milyon na mga job seeker at ang natagpuan lang po nila na trabaho, Sir Serge, mahigit sa 463,000 lamang. Binanggit po ninyo ang salik ng kulelat sa investment. Does it have a connection, sir, sa mga pulisya ng kasalukuyang gobyerno? Napag-iiwanan tayo despite the effort of the government to attract investment. Sabi nga namin nung araw, noong mga 2023 yan dyan sa Philippine Chamber of Commerce, maraming pumupunta sa amin na investors. Naghahanap ng parte mga 2-3 beses sa isang linggo ngayon halos zero. Nako po, yung mga kausap namin na mag-i-invest, medyo old pa sila. So in short talaga, medyo mabigat ang tingin nila sa atin ngayon. Hindi tayo naumpisahan niya ito ng mga, nung una, ang issue lang sa atin yung mga red tapes na, tapos yung mga policy changes yan Ngayon, napasukan pa nung, mga anomalies Siyempre, yung tapos palawak ng palawak pa yung bicycle. Sabi nga namin, ang pinag-umpisahan dyan yung budget ng 2020, 2025. No, alam nyo mga kababayan, simple lang naman Isipin ninyo kung ako yung halimbawa investors mula sa ibang bansa, iisipin ko sa Pilipinas, napakalawak ng korupsyon, napakatindi ng katiwalian, at napakabigat ng mga anomalya. Iisipin siyempre ng mga taga-ang bansa, mga kababayan, kung yung gobyerno nga ng Pilipinas hindi nila masecure yung mismong pera nila, yung mismong pondo nila, ano pa kaya yung pera natin na mamumuhunan sa bansang yon kung yung mismong kaban nga ng bayan nila hindi nila nagasta ng maayos or kaya naman ay sabihin na nating may mga pasimuno dyan sa mga anomalya na yan. Pero yung administrasyon hindi man lang nakita na ginagasta na pala sa bulsa ng mga ganid. Yung pondo ng bayan paano pa kaya yung pera natin na mamumuhunan lang doon sa bansang iyon? Ba na simpleng logic lang? Ba? Ito naman kasing mga vlogger ng dumidepensa sa administrasyon naman natin sila masisisi sapagkat sila naman ay sumusuporta. Tayo man din kung wala namang nangyayaring katiwalian, hindi naman tayo para manuligsa. Ang tinutuligsa lang naman natin dito yung mga nangyayaring kalokohan dito sa ating bansa, pero dun sa panig ng mga defensor ng administrasyon na hindi man lang marunong bumalanse, talagang pinapakita nilang bias na bias sila. Kung makapagmalaki sila, kung makapagyabang sila, akala mo totoong-totoo na marami raw nag-i-invest dito. Ang katunayan daw, kada labas daw ng Pangulo sa bansang Pilipinas at pupunta siya sa ibang bansa, meron daw bitbit na pera para sa ating bansa na yun daw ay invest ng ibang bansa. Pero ang totoo, nasa balita, hindi naman investment Alam nyo kung ano yung daladala? Utang. Mula sa World Bank, utang mula sa ibang bansa na ano yung dahilan ng pangungutang para daw sa ekonomiya natin, para daw sa mga proyekto, para daw sa iba't ibang mga aktibidades, para daw sa sambayan ng Pilipino kaya nangutang.
Biruin ninyo trilyon-trilyon ang iniuutang ng Pilipinas sa ibang magabansa. Tapos ibabalita ng mga vlogger, yun daw ay investment. Nakakatawa po ba? Alam nyo kung talagang yun ay investment bakit? Ang sabi ng chairman ng PCCI, kung noong 2023 hanggang 3 beses kada linggo may bumibisita sa kanila para makipag-usap tungkol sa mga maaaring i-invest dito sa Pilipinas. Ngayong 2025, halos wala na. May pagkakataon na lilipas ang 1 linggo, wala man lang nakikipag-usap sa kanila. At yung mga natitirang gustong mag-invest, abay naka-hold pa. Pag sinabing naka-hold, nag-aalinlangan pa. Wala pang tiyak na pa siya kung mag-i-invest talaga o kung ipupush through nila yung kanilang pamumuhunan. Bakit? Batay mismo kay Mr. Sergio Nagsimula nga yan dahil sa katiwalian ng 2025 budget nung itong flood control projects anomaly talagang nag-leak na. O ganun lang naman. Simpleng logic lang naman yan na patuloy na iginigiit ng mga vlogger ng administrasyon raw totoo. Paanong hindi totoo? Chairman na ito ng PCCI. Mas magaling pa ba kayo dito? Ito ang may hawak ng datos at sila mismo ang nakikipag-usap, nakikipagpanayam, nakikipagnegosasyon sa mga investors. Mas marunong pa ba kayo sa kanila? Ang bihira naman ang mga vlogger ng administrasyon. Oo, okay. Tuloy natin na dapat yan interest nila kung ano-ano pa tinitingan, pinalalawak pa siya pati yung mga investor. Sa H, naniniwala matatapos natin kagad yan. Sabi nga ni Confuse, if you chase two rabbits, most probably you will lose both of them. So yun ang sinasabi namin. Mag-focus lang sila dito sa mga anomalies at yung para yung kumpiyansa ng mga investors bumalik. Ayon. Alam nyo kasi mga kababayan, eto pa isa habang pinapatagal ng gobyerno natin yung investigasyon diyan sa anomalya na yan, mas lalo lang din nilang binibigyang lamat ang tiwala ng ibang bansa sa atin. Alam nyo kung bakit? Simple lang Alam na ng ibang bansa na may anomalya. Alam na ng ibang bansa na may nangyaring napakalawak na korupsyon at katiwalian sa gobyerno ng ating Pilipinas. Iisipin ngayon ng mga investors, aba ganun pala mangyayari kapag ka na-corrupt ang aming pera. Hindi alam ng bansang Pilipinas o kung sino papapanagutin. Wala palang kakayahan, wala palang abilidad ang gobyerno ng Pilipinas na papanagutin yung mga malalaking isda. Ang itinuturo lang pala nila puro mga small fish. Yung mga big fish hindi man lang mapapanagot o anong iisipin ng mga investors? Hindi nga secure ang pera ko dyan. Ba tayo mga kababayan o na lang Ito na lang, kapag tayo ay mag-i-invest sa isang bagay, hindi ba mas pinipili natin na mamuhunan doon sa mga bagay na tayo ay kikita, tutubo? Mag-agree kayo sa akin mga kababayan At kung hindi naman kayo nag-a-agree, itama ninyo ako. 'Di ba? Ang isa sa mga gustong-gustong i-invest o pag-investan natin ngayon, higinto. Kasi alam natin taon-taon ng ginto talagang tutubo yan. Wala kang lugi dyan. Pero kapag ka ang isang bagay may risk na malugi ka, ba mag-aalinlangan ka pa? May pagkakataon na aayaw ka na lang kasi nga may risk na tinatawag. Gan din sa mga mamumuhunan sa ating bansa na mula sa ibang mga bansa. Alam nilang yung risk na yun hindi lang basta risk yun na pwede mong masolusyonan na kapag ka nalugi ka matatapalan mo. Okay lang yan. Buti sana kung ganun lang. Pero kasi, yung risk na nakikita ng ibang bansa sa atin sa ating ekonomiya, yun yung risk na talagang lugi na abunado pa. Bakit? Aba, isipin mo ikaw na mawawalan ng pera, pero kapag ka hinanapan mo ng mapapapanagot yung nangyayari o yung dahilan kung bakit nawala yung pera mo, yung pinahunan mo, anong mangyayari? Dismayadong-dismayado ka ngayon. Yun ang nangyayari sa ating bansa. Yun ang nakikita ng mga investor sa Pilipinas, malulugi lang pala pera ko dyan pag kinurop tapos wala pang mapapapanagot. Hindi pa kami mabibigyan ng hustisya, bale na lang sa ibang bansa na lang kami hahanap. Sa mas matatag pa yung gobyerno, ganon lang kadali yon. Kaya habang pinapatagal ng ating gobyerno ang investigasyon dyan sa mga anomalya na yan, ay lalong binibigyan nila ng dahilan ng ibang mga bansa para talagang mag-alinlangan na mag-invest sa atin. Tuloy natin to? Opo. Lalo pa may mga ambassador na ngayon, Sir Search,
na nagpapahiwatig nga na yung kanilang mga investment na sana ay papasok sa Pilipinas atrasado dahil po sa mga nangyayaring korupsyon. How about sir, yung Chinese investments on infra at iba pang mga Chinese big companies, ito yung mga investor na hinahabol sa ibang bansa. Pero sa atin, Sir Serge, abay bibintangan pong mga espiyat kalaban ng gobyerno. Noong 2023, most of the ones who come here are Chinese investors. Na hot silang maglagay rito eh. Yun halos nawala. As a matter of fact, meron pang mga investment ng mga Chinese dito na umaalis at medyo hindi sila, despite kasi iba yung sinasabi ng gobyerno, iba naman yung ginagawa natin yung mga estudyante lang inattract natin na inattract yan. Pero from naubos lahat yan, tinawag nating spy lahat, Tapos yung mga Chinese investors may mga problema, agag nagkaproblema Chinese may mawalan ng bisikleta pagka Chinese import. Katakot media pagka hindi Chinese o walang problema. So yun ang talagang sayang yung mga iniinvesta ng Chinese dito sa ASEAN, yun ang mga talagang lumilipad o ayun ba yan pa ang isa mga kababayan eh. Ito ayoko naman matag na kasi ganito sa Pilipinas kapag ka konting bigyan mo lang ng anggulo ng positibong anggulo yung kaugnayan ng Pilipinas at China, itatag kanila na maka-China ka, makaderte ka, DDDS ka, di ba? Pero kung ating palalawakin ang ating unawa at kaisipan sa relasyon ng China at ng Pilipinas sa anggulo ng pakikipagkalakalan, mismong chairman na ng PCCI ang nagsabi kung sino ba yung mga bansa sa Asia na pinag-i-invest ng China, sila yung lumilipad. Pag sinabing lumilipad, bumabangon, lumalago ang ekonomiya. Kaso dito sa Pilipinas baliktad eh. Ba pagka halimbawa nga sabi ng chairman, pagka ang isang tao mawala ng bisikleta kapag ka Chinese ang involved, abay katakot-takot na panguusig sa media. Grabe mga balita dito sa Pilipinas kapag ka Chinese. Pero kapag ka hindi Chinese, wala. Hindi mamimedya, hindi ibibig deal. Bakit? Nagkakaroon kasi ng discrimination eh. Aminin natin sa hindi nagkakaroon ng discrimination pagka China espiya ba? Kapag ka China ang dala sa Pilipinas niyan negatibo, lalo na nagkakaroon ng iringan sa West Philippine Sea. Bagay na hindi naman natin masisisi ang mga kababayan natin na magkaroon ng negative impression sa China, but it doesn't mean hindi na natin pagpagaganahin ang ating unawa sa relasyon ng China sa Pilipinas at yung maaaring maging epekto ng investment ng China dito sa Pilipinas. Ba? Kasi may iba't ibang anggulo iyan. O anong pinatutunayan ng chairman na ito? Nung nag-backoutan yung mga investment ng mga Chinese or anong nangyari? Laglag ang Pilipinas. Isa sa mga naging factor yon kaya ang ekonomiya natin bumagsak. Bakit? Kasi noon ang daming nag-i-invest dito sa Pilipinas na Chinese. Aminin natin sa hindi talagang napalaguno ang ekonomiya ng ating bansa. Naging factor yon. Mismong chairman ang nagsabi nun hindi ako. Nasa datos nila yon. Pero nung nagsialisan na anong nangyari, tinatag kasing espiya po ba? Pero yung mga ibang mga bansa sa ASEAN na pinag-i-invest, kumbaga doon lumipat marahil yung mga investors, Chinese investors, yun ang bumabangon ngayon. Yun ang lumalago ngayon. Wala eh. Ganun talaga. Pero ang tanong, baka naman kasi sabihin ng mga vlogger, mga loyalist na hindi ang totoo, wala namang gustong mag-invest talaga sa Pilipinas, kaya zero investment. Wala naman kasi talagang, kumbaga kasi ganun ang mga vlogger ng administrasyon eh. Kapag ka nagsalita ka against administrasyon, kalaban ka. O kaya marahil ang isipan nila sa mga ibang bansa na ayaw mag-invest sa atin, mga mangmang. Sasabihin ng mga loyalist na yan yung mga bansa na yon nang nawalan kasi ayaw nila mag-invest sa Pilipinas. Kakakapal nga ng mukha ng mga vlogger na yan. Pero ang tanong, wala naman ba talagang gustong mag-invest dito sa Pilipinas? O baka talagang natatakot lang panoorin natin itong pahayag ni Senator Rodante Marcoleta sa mga ambassadors na lumapit po sa kanya? Opo, isang napansin din po namin sir, habang lumalaganap itong mga fake news na ito laban sa inyo, patuloy naman ang pagpunta sa inyo ng mga ambassador ng iba't ibang bansa.
Kaya nung una nagtataka ako, bakit kayo pinupuntahan bakit ang dami namang senador, 24, tapos meron ding yung opisina ng DFA, malapit din naman sa Senado ba? Ano bang pakay nila? Bakit sila pumupunta sa inyo itong mga ambasador ng iba't ibang bansa? Masasabi ko lang na Nelson, kung tinatanong mo yan ay yung sinasabi nila sa akin. Yeah. Gusto raw nila akong makausap. Aha. Dahil bago raw akong senador. At para makakwentuhan tungkol sa bilateral relationship sa ating bansa at sa kanilang bansa. Oho, kamukha yung pinakahuli na dumating ay yung ambassador ng Egypt? Okay. Nabanggit nga yan nabang? Oo, nabanggit niya sa akin na kailangan pala ng bansa nila yung gustong-gusto pala nila, yung Doran. Dorian yung manggaang at saka yung niyog, coconut. Oo, hmm. At pinakiusap niya na sa pamamagitan ko ay ma-articulate nila yung mapabilis sana yung negotiation ng pag-iimporta ng mga high-value crops na kanilang binanggit at nangako rin siya na kung magkakatulungan ang dalawang bansa natin ay gusto niyang magdala rito ng mga investors. Mga investors ano ba At saka yung meron pang isang grupo ng tao mga tutulong sa mga parang may mga technical na problema na pwede silang tumulong sa atin at ang lalong mahalaga nga yung mga mamumuhunan magmula sa kanilang bansa. Hmm, hmm. At sabi pa nga niya ay meron pa kaming mga tinitrain na mga specialized sa religious sector. Sabi niya na kung halimbawa mamarapatin ng inyong relihiyon, sabi pa niya, ayan, pwedeng isama namin kayo. So ang dami niyang ino-offer na makakapagpalakas ng people-to-people initiative, no? Ang ganda naman nung pagunta nila. Unang-una para sa akin ay karangalan naman na, tama, 5 months pa lang akong senator Matindi na yung tiwala. Marami na yung pumunta sa aking opisina at maganda naman yung kanilang pakay Kasi iniisip ko, sir, parang yung sa inyo ba yung Committee ng Foreign Relations? Hindi naman iba Committee on Trade yung aking So may kaugnayan sa trade pero yung iba hindi naman trade. Yung minsan people to culture mga ganyan o yung kabuuan ng ng kamukha dito tourism ang binanggit niya yang Egypt 'di ba napakaraming gustong mag-invest, may mga ambassador ng iba't ibang mga bansa ang nakipag-usap kay Senator Marcoleta. Nitong mga nakaraang linggo na talagang pinagdidiinan nila, gusto naming magdala ng mga investors dito sa bansa ninyo. Sa iba't ibang bagay, mag-i-invest sila. Pero ang problema nga mga kababayan, yung takot, yung risk. Kasi yung risk ng pag-i-invest dito sa Pilipinas, hindi siya kumbaga sa negosyo, high risk siya Meron kasing iba't ibang level ng risk. Alam na alam niya ng mga nag invest sa iba't ibang mga bagay. May moderate risk. Meron ngang walang-wala talagang risk Meron namang high risk. Dito sa Pilipinas, yung level of risk dito nasa uring superlatibo sapagkat ang usapan dito korupsyon Corruption sa mismong pera, sa mismong ipupuhunan ng ibang mga bansa sa atin. Kung saan ba dadalhin yan? Baka mamaya sa bulsa na naman ng mga ganid mapuntay ang mga yan. Po ba naalala ko tuloy yung pagbisita ng ambassador ng France kay Senator Rodante Marcoleta kung hindi kami nagkakamali. Ang dami nila na napag-usapan. Ang dami nilang naging kasunduan, mga transaction, mga negosasyon. Pero alam nyo, sinabi ng ambassador ng France, mangyayari lahat ng napag-usapan natin kung makokontrol at maisistabilize ninyo yung nangyayaring son. Pag sinabing masastabilize mapipigil yung korupsyon at mapapapanatili na kontrolado yung apondo, yung pag-ikot, yung siklo ng kabaan ng bayan, yun ang pinaka-ultimatum ng ambassador ng France. Kontrolin, bigyan ng basta solusyon ang korupsyon dyan sa bansa ninyo, kundi korupsyon na hindi lang pansamantala, kundi talagang tatagal hanggat maaari habang buhay. Kasi nga ang usapan dito, abay pera ng ibang bansa. Ang i-invest nila sa Pilipinas mula din sa kaban ng mga bansang yon na nagmula rin sa buwis ng taong bayan. Naalala ninyo yung pag-urong ng pagpapautang ng South Korea sa ating gobyerno na ang kauna-unahang dahilan nila kaya nila iniurong yon sapagkat bumangon nga na isiwalat nga yung napakalawak na katiwalian. Tapos,
Kalaunan, pinasinungalingan ng gobyerno ng Pilipinas, wala daw tayong iniutang sa iniuutang sa South Korea. Lumalabas, ginawa pa nilang sinungaling yung presidente ng South Korea para lang pagtakpan, para lang masabi na hindi tayo kahiya-hiya sa ibang mga bansa. Pero aminin natin, sa hindi kahiya-hiya na ang ating bansa, doon pa lang sa sentido na halos wala nang gustong mag-invest sa atin. Maraming lumalabas pero walang halos pumapasok na investment dito sa ating bansa. Kaya anumang depensa ang gawin ng mga vlogger na yan, lilitaw pa rin ang katotohanan. Gaano man nila pagtakpan ng kasinungalingan, yangang katotohanan na yan, hindi nila mapipigil sa pagsingaw ang baho ng katiwalian ng gobyerno natin ngayon dahil sa bigat at dami at patong-patong na katiwalian na nangyayari ngayon sa ating bansa. Hanggang diyan muna tayo mga kababayan. Hanggang sa susunod po na talakayan. Paalam, M.